Happy Monday po mga kapatid, mga magulang, at mga kapatid kay Kristo. Tayo po'y nakaranas ng pagbabago ng Diyos. Natapos po ang ating masayang pagsamba, ang ating joint service, kantata, upang ating papurihan ng ating Diyos. Kaya't narito po muli tayo upang ating bigyan ng pasasalamat ang ating dakilang Diyos. Halina't muli nating buksan ang isang linggo na punong-puno ng pag-asa, ligaya at saya kung si Jesus ay kasama. Ako po ang iyong kaibigan, lingkod ng Diyos, Pastor Edgar Quinsayas. Worship the Lord for the beauty of His splendor. Let's sing this song, church. Christ is enough. Christ is my reward in all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ
enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Ang ating paksa sa umagang ito ay topic, Christ is enough. At bago po tayo magsimula, hayaan po muna natin papurihan ang ating Panginoon sa awiting ito. Praise God po sa awitin na ating narinig. Hallelujah! At sa umagang ito, ang ating pag-aaralan ay magmumula sa Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 12 hanggang 13 ng Magandang Balita, Biblia. Alam ko kung papaano maghikahos. Alam ko rin kung papaanong managana. Natutunan ko na ang sikreto kung papaanong masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o maghirap. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kaibigan, kamusta ka na? Tayo po ba ay kontento sa ating kinaroroonan, kinalalagyan o kinatatayuan? Sa mga panahong ito, kamusta ang ating kaugnayan sa Diyos? Pagdating naman sa mga bagay na meron tayo para sa ating sarili, pamilya, happy na po ba tayo? Isang mahirap na kalagayan ng isang mananampalataya na kung araw-araw ay wala tayong kasiyahan sa ating mga gawain o trabaho o mga ginagawa sa ating buhay. Ang tawag dito ni Nick Cuthbert sa kanyang librong Making Sense of Money o Authentic Media ng 2004 ay The Crazy Cycle of Discontentment. Ang sabi ni Cuthbert, ang kawalan ng kasiyahan o contentment sa buhay ay nagsisimula sa isang naisin o desire. This desire grows into a dream. Kapag nakamit mo na ang iyong hinangad, nakakaramdam ka ng delight o panandaliang tuwa. Ngunit, agad itong napapalitan ng disappointment sa oras na ma-realize mo na hindi pala lubusan mapapasasaya ng iyong hinahangad. At dahil po dito mga kapatid, muli tayong makakaranas ng discontentment. Ganito ang kwento ng maraming Kristiyano o mga empleyado na nangangad ng promotion sa kanilang buhay. Minsan, nasasabi natin sa ating sarili, I am discontented. Ang hirap naman ng aking mga ginagawa. Minsan sinasabi natin sa ating sarili, kaya ko pa ba ito? And because of discontentment in our heart, you begin desiring again for a different position, different condition in our work, or maybe a new acquisition in life. The crazy cycle of discontentment, I am disappointed, I am discontented, I desire again. Paulit-ulit, walang katapusan, kung ang kasiyahan ay hahanapin natin sa trabaho, sa tao, o sa mga bagay na pwedeng mawala at magbago. Maganda po ang paalala sa atin ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4 verse 12 at ito po ay batay na rin sa sarili niyang karanasan. I know what it is to be in need. I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Ang tunay na kasapatan at kasiyahan sa trabaho o sa buhay o anumang bagay ay matatagpuan sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po sa yaman, hindi po sa katanyagan, hindi po sa kapangyarihan. Real contentment can only be found in Christ Jesus. Sabi po ni Socrates, isa pong Greek philosopher na nagwika ng ganito, contentment is a natural wealth, luxury is artificial poverty. Kung sa panahong ito, mga kapatid, sinasabi natin ang kalusugan ay kayamanan, gayon din ang pagiging kontento sa buhay. Sapagkat makamit man natin ang lahat ng bagay sa mundong ito, kung di tayo marunong masiyahan, hindi tayo magiging masaya. Totoo po ito, mga kapatid. Ang sikreto ng kaligayahan at kapayapaan sa buhay ay naroon
sa pagkatutong masiyahan. Kaya kaibigan, pwede ba tayong magkaroon ng kapanatagan? Sapagkat meron tayong Diyos. Pwede naman, meron tayong Diyos na maaasahan na magbibigay sa atin kung ano ang ating kailangan. Wika ng ating Panginoon, huwag tayong mabalisa tungkol sa ating mga kakainin o daramtin. This is the basic needs sapagkat alam ng ating Amang nasa langit ang ating mga pangangailangan. Kaya't magpasalamat tayo sa Diyos at naway magawa natin masiyahan sa anumang kalagayan sa pamamagitan ng lakas na kaloob sa atin ni Kristo. Ang paghahanap ng maaari makapagbibigay sa atin ng satisfaction sa tao, ang kalimitan na gaganap sa mundong ito. Hindi natatapos ang paghahanap ng mga bagay na maaaring pumawi sa pangangailangan natin. Subalit, kahit anong paghahanap ng tao sa bandang huli, wala pa rin itong satisfaction. Kaya sa umagang ito mga kapatid, inaanyayahan tayo ng Diyos na siya'y ating hanapin. At kapag siya'y ating natagpuan, tiyak ang ating sasabihin, ang Diyos ay ganap para sa akin. Dahil sa Kanya lamang ang totoong matatagpuan ang kaganapan ng buhay para sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, pagsumikapan natin hanapin ang Diyos, patuloy na manalig sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Sa Kanya po natin hahanapin ang totoong satisfaction ng ating buhay. Tayo po ay manalangin. Sa iyo lamang po kami susunod, aming Diyos. Sa umagang ito, dahil alam namin sa iyong matatagpuan ang totoong satisfaction ng aming buhay. Panginoon, salamat po sa paalala mo sa amin, sa lakas ng kaloob upang patuloy kami makagawa ng lahat ng bagay na kasama ka na merong kasiyahan. Sa umagang ito, marami po kaming natutunan, Panginoon. Hinihiling po namin na bigyan mo kami ng lakas at karunungan upang laging magpasalamat sa anumang bagay na binigay at pinagkatiwala mo sa amin upang ito'y aming maisapamuhay. Gayun din, Lord, sa umagang ito, pinagkakatiwala ko sa iyo ang mga kapatid kong ito. Sila po na pupunta ng trabaho, magpapasimula sa kanilang mga gawain. Sila po magpapasimula maging sa kanilang mga kabuhayan, pagninegosyo. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Gawaran niyo po sila ng inyong pangunguna at ng inyong basbas at ng inyong pagpapala. Gayun din po sa kanilang papasok sa mga eskwelahan, pag-aaral, hinihiling ko po ang inyong banal na karunungan sa kanilang buhay, ang lagi pong sumama at mag-ingat sa kanila. Panginoon, salamat po sa paalala. Ikaw po ay sapat sa amin. Ikaw po ang lahat-lahat sa amin. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Muli maraming salamat po mga kapatid sa iyong pagsama sa pag-aaral sa umagang ito. Si Jesus ay kasama Daily Morning Devotion. Shout out po sa lahat ng merong kaarawan at anibersaryo ng inyong kasal. Purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay. Pagpalain po kayo ng Diyos. Again, see you next Monday and every day. At kung kayo po ay na-bless, feel free po to share this or tag with your friend. And don't forget po to subscribe to Nax UMC PH and please hit to the notification bell to get notified when we post new videos. At kung kayo po ay pinagpala, maaari din po kayo mag-share, mag-pledge sa ating pong bank account and GCash account. Makikita nyo po sa ibaba ng inyong screen. Muli po, ito po ang inyong kaibigan, kamanggagawa, Pastor Edgar Quinsayas, na laging nagsasabing, hindi po tayo iiwan, pababayaan ng ating minamahal na Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Magandang umaga po. God bless po.